Well, ako sa tingin ko unang-una, no, wala naman kasing prohibition sa rules ng Kongreso, no, whether sa Mhm. Senate and the House, no, na pinagbabawal yung parallel investigation. In Mhm, fact, mhm. some issues dapat nga merong parallel, no, para to really ferret out the truth, or at least merong semblance of transparency. Dito sa sinasabi investigation gagawin nila, we welcome that, no? Kaya lang, parang may malaking question mark. Eh. There are more questions than answers, ika nga. Mhm. Halimbawa, no, yung bang mag-iimbestiga, sinong iimbestiga nila? Yung sarili nila. O Oo. kung sino pa yung, kung sino yung tinutukoy, no, dito sa amin sa Quad, there were names, no, na na-implicate, no? At kaya nga nagbibigay kami ng pagkakataon doon sa mga itinuro o ina-implicate na mga personalidad na gamitin din ang Quadcom nang sa ganun masagot din nila yung mga aligasyon na ibinato sa kanila. At para makita talaga yung dalawang panig, no? Doon sa panig ng inaakusahan at saka doon sa panig ng nag-aakusa. So, yan ang aming objective na sana magkaroon ng ganun. Pero ngayon nga, dahil merong proposed parallel investigation sa Senado, dapat din natin sigurong subaybayan yun. Tingnan natin, sino ba yung mga witnesses na pwede nilang iharap? Do they have witnesses also that will reveal information that will be shared to the public, or the same set of resource persons or witnesses ang kanilang gagamitin? So tingnan, kumbaga, kaabang-abang ito.